Magandang umaga po mga kanayon. At sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang huling aralin ng Module 1, yung Introduction ng Goat Racing. At ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa Economics of Goat Racing o paano ba tayo kikita ng pera sa pag-aalaga ng kambing. Ang pag-aalaga ng kambing ay isang pinakamalaking pinagkikitaan ng ating mga magsasaka sa kabutiran. Ang kakulangan ng supply, kung ikukumpara natin ito sa demand o yung pangangailangan sa karni ng kambing, yung tinatawag nating demand and supply gap ay napakalaki. Kaya nga may potensyal ang pag-aalaga ng kambing dito sa ating bansa. Ang pag-aalaga ng kambing ay nangangailangan lamang ito ng maliit na puhunan o kapital at maliit na espasyo o pastulan lamang. Sa 25 heads na inahin at isang barako, ay pwede na po nating alagaan yan sa isang hektaryang lupa na unimproved pasture. At kapag gusto natin mag-alaga ng 50 heads at dalawang barako, 50 heads na inahin at dalawang barako, pwede po nating alagaan ito sa isang hektaryang lupa na improved pasture. Ibig sabihin, mayroon pa po tayong improved grasses and legumes. Hindi po katulad sa baka. Ang baka po, nangangailangan ng malaking lupain. Sa isang ulo ng baka, kailangan po natin ang isang hektaryang lupa. Ayon po sa ating mga karanasan, ang magagastos po natin sa 25 doe level o 25 na inahin at saka isang barako ay humigit kumulang po sa 75,000. Kasama na po dyan ang gastusin sa stock, sa pabahay, pabakod, labor, sa feeds at sa gamot sa loob ng isang taon. At sa loob ng isang taon, ang 25 heads na inahin ay makakapagluwal o makakapag-produce po ito ng mahigit kumulang sa 35 hanggang 40 na anak o na kids. At kapag naibebenta po natin yan, pati na po yung breeders natin, sa loob ng isang taon ay magkakaroon tayo ng kabuuang benta na almost 100,000 pesos. Ibig sabihin, mayroon po tayong net income na 25,000 pesos. At mayroon po tayong ROI o Return of Investment na mahigit kumulang sa 35,000. At isa pa, importante po, sa loob ng isang taon ay mababawi na po natin ang ating puhunan. Ang break-even volume po ngayon o yung standard o yung recommendation para po natin mabawi ang ating puhunan, kailangan po mag-alaga po tayo ng 25 heads. Pero kung hindi po natin yan kaya, pwede po tayong mag-alaga ng 10 heads na inahin. Pero ang puhunan po natin ay mababawi natin sa pangalawang taon. Paalala ko lang po sa ating mga goat racers, mayroon po akong marketing tips sa inyo. Una po, kailangan po nating malaman kung ano ang kalakaran ng presyo ng kambing sa auction market o sa merkado. Pangalawa, kailangan po nating magbenta kapag mataas yung pangangailangan o yung demand. Magsisimula po yan bago mag-undas sa November. At nakapik po yan sa Pasko, sa December. Tuloy-tuloy na po yan hanggang summer. At ang pangatlo, kailangan pong organisado at planado ang ating pagbebenta para po maiwasan natin ang di pantay na kalakalan ng mga unscrupulous buyers or traders o yung tinatawag po nating middleman. At ang pang-apat, kailangan po nating malaman kung ano ang standards and specifications ng ating mga buyers. Ano ba ang kailangan ng ating mga buyers? Una po, pwede po nating tingnan o tanungin kung anong edad ba ng kambing ang kanilang gusto, kung anong lahi ng kambing ang kanilang gusto, kung gusto nila ang pangkarne at kung gusto nila ang panggata. Ano bang kasarian o lalaki ba o babae ang kailangan nila? At dapat din malaman natin kung anong timbang, malaki ba o maliliit ang kailangan nila. At ang panghuli, kailangan po magbenta tayo ng kambing based on live weight. Hindi po nakabase doon sa mata-mata lang o tansyahan lamang o bultuhan na tinatawag po natin. Dapat to fair live weight basis. At yan po, napag-aralan na po natin kung paano magsimula at handa na po tayo na magsimula sa ating pagkakambingan. At sa mga hindi pa nakapag-enroll, mag-enroll na po kayo sapagkat umpisa na po natin ang Module 2 sa Sabado, yung detail about goat racing. At ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga lahi ng kambing na pwede po nating alagaan dito sa ating bansa. Ito pong muli si Doc Conrad para sa KTV at iba pa.